Ang sabi po sa ating balita dito ay Donald Trump's nominee triggered speculation among XRP Army. At ayan, ang ating news source po dito ay ang ating paboritong si Times Tabloid. Ayan, ang balitang ito ay hindi po direktang galing sa market charts o sa mga financial ledger, kundi nagmula mismo sa loob ng White House sa ilalim po ng administrasyon ni President Donald Trump. May mga pagkakataon kasi na ang pinaka malalaking galaw sa crypto ay hindi nagsisimula sa teknolohiya, kundi sa politika. At ito na nga ang nangyari nang i-announce ni Trump ang kanyang pinakabagong nominee para sa isang napaka-powerful na position sa gobyerno ng United States. Ang pangalang lumabas ay walang iba kundi si dating SEC Chairman Jay Clayton. Siya ay opisyal na ni-nominate ni Trump upang magsilbi bilang susunod na Director of National Intelligence or DNI. Ang balitang ito ay agad na nag-trigger ng napakaraming espekulasyon, teorya at matinding usapan sa loob ng XRP space. Para sa mga bago pa lang o sa mga hindi pa pamilyar sa kasaysayan, itong si Jake Clayton ang mismong tao na namuno sa SEC noong ihain ang dambuhalang lawsuit laban sa Ripple noong December 2020. At ngayon ang kanyang pagbabalik sa gobyerno ay nagbukas muli ng mga lumang tanong tulad po ng ano nga ba ang tunay na layunin ng lawsuit na iyon. Mayroon nga bang mas malalim na plano sa likod ng lahat ng ito? Kaya pag-uusapan po natin ang pananaw ng mga analyst at ang timeline na tila nagtutugma-tugma ngayon. At simulan po natin sa pagbabalik ng taong nagsimula ng lahat. Pero sariwain muna natin ang kasaysayan para mas maintindihan po natin ang konteksto. Nito po kasing nakalipas na December 2020, bago matapos po ang unang termino ni President Donald Trump, ginulat ng SEC ang buong mundo nang kasuhan nila ang Ripple sa aligasyong nagbebenta ito ng unregistered securities sa pamamagitan ng XRP. Ang pirma sa ilalim ng kasong ito ay kay Jay Clayton. Kaya pasabog po tayo dyan. Pagkatapos niyang ihain ang kaso, umalis siya sa SEC at pinalitan po siya ni Gary Gensler na nagpatuloy ng laban sa loob ng ilang taon. Ngayon, sa pagbabalik po ni Trump sa White House ngayong taong 2026, ibinabalik na rin po niya itong si Clayton sa isang mas mataas at mas influential na position na may hawak sa pambansang security at saka intelligence. Yan, national security and intelligence. Ngayon sa aking opinyon, kung titignan po natin ang anggulong ito, hindi mo masisisi ang mga analyst kung bakit sila nagkakaroon ng tinatawag na wild speculation. Meron po tayong isang kilalang crypto enthusiast dito. Yan na si The Real Remy Relief. At sinabi niya na ang pababalik po ni Clayton ay tila nagpapatunay sa kanyang mga hinala noon pa man. At meron po siyang apat dito na mahahalagang punto na ibinahagi niya rito na talagang mapapaisip ka. Ang kanyang unang teorya ay napakatapang. Naniniwala po siya na ang Ripple ay hindi lang basta isang private company, kundi epektibong gumagalaw bilang isang kumpanya ng gobyerno o isang government entity sa background. Kung iisipin mo ang teoryang ito ng malalim, ang kaso ng SEC laban kay Ripple ay hindi ginawa para sirain ang kumpanya, kundi para bigyan ito ng pagkakataon na dumaan sa isang napakatindi at thorough vetting process. Sa madaling salita, bago ibigay ng gobyerno ng Amerika ang tiwala nito sa isang global asset na hahawak po ng bilyong-bilyong dolyar, kailangan muna itong suriin sa pinakamataas na antas ng batas. At anong mas magandang paraan para gawin ang vetting na iyon, kundi ang isang federal lawsuit. Kung pumasa ang Ripple sa ilalim ng matinding pressure ng SEC, ibig sabihin nito
ay handa na ang kanilang infrastructure para sa global adoption ng walang anumang legal flaw o loopholes. Yan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang timeline ng isang orchestrated plan. Ang ikalawang punto na ibinahagi po ng analyst dito ay tungkol po sa timing o timeline ng buong legal battle. Ayan. Kung mapapansin po ninyo, ang kaso laban kay Ripple ay nagsimula noong paalis na si President Trump sa kanyang unang termino noong taong 2020. At kailan ito natapos o nagkaroon ng kalinawan? Nagkaroon po ito ng closure saktong-sakto sa pagbabalik ni Trump sa White House. Ang ganitong uri ng timing ay bihira pong mangyari sa aksidente lamang sa mundo ng mataas na politika at saka finance. Ngayon sa aking pananaw, dahil po sa timeline na ito, ang pananaw ng analyst ay malinaw. Si President Trump ay posibleng nagdidirekta ng mga pangyayari sa likod ng mga eksena o behind the scenes. Ang teorya rito ay sadya at intensyonal na pinabagal ni Trump ang pag-unlad ng XRP noong mga nakaraang taon habang inaayos pa ang tamang regulatory environment at ang pagbabalik ng kanyang administrasyon. Ngayong plansado na ang lahat at ang mga tamang tao ay ayan, ang mga tao ng kanyang nominee ay nasa pwesto na. Ang susunod na hakbang ay ang pag-accelerate o ang pagpapabilis naman sa development na ito. Kaya isipin po ninyo mga crypto na ito po ay parang isang sasakyan na pinatatakbo sa isang test track. Habang sinusuri pa ng mga engineer ang makina, kailangan mo munang apakan ang preno o ilimit ang bilis nito para masiguradong ligtas ang bawat bahagi. Hindi mo ito pwedeng patakbuhin ng mabilis agad habang may mga hindi pa nasusuring pondo at koneksyon. Ang lawsuit ng SEC ay nagsilbing preno upang masiguradong hindi mo nasasabog ang presyo o ang adoption habang wala pa ang tamang framework. At ngayong tapos na po ang testing, ngayong cleared na ang Ripple, handa na silang bitawan ang preno at tuluyang apakan ang accelerator. Ang pagbabalik po ni Jay Clayton sa isang posisyon ng intelligence ay nagpapakita lang na ang administrasyong ito ay pinahahalagahan ang mga taong nakakaalam sa takbo ng crypto sa bansa. Yan, pag-usapan naman po natin ang unstoppable force ng global integration. Hindi lang ang analyst po ang nagbahagi ng teoryang ito na nagbigay ng ingay sa community. Ang balitang ito ay nakakuha rin ng reaksyon mula sa iba pang mga analyst sa XRP space. Meron pong isang kilalang commentator ang nagpahayag ng kanyang buong tiwala na ang development ng XRP ay umabot na po sa isang yugto o stage kung saan hindi na ito pwedeng pigilan ng kahit sinong regulator o institution. Ang takbo ng trend ay masyadong mabilis at masyado pong malaki para harangan. Ang pananaw ng commentator na ito ay nakabase po sa tinatawag nating real-world utility. Ayon po sa kanyang pagsusuri, si XRP ay malalim ng naka-integrate sa buong mundo o deeply integrated globally. Yan. XRP had already become deeply integrated globally and would eventually serve as a neutral bridge connecting stable coins, central bank digital currencies, and private ledgers. Yan. Hindi na ito simpleng digital token na ginagamit lang para sa espekulasyon o trading ng mga retail investors. Ang pangmatagalang layunin po ng XRP ay magsilbi bilang isang neutral bridge o isang neutral na tulay na magkokonekta sa iba't ibang uri ng digital assets sa hinaharap. Sa pagpasok natin sa bagong era ng finance, nakikita po natin ang pag-usbong ng tatlong malalaking pillars. Ang mga stable coins na pagmamay-ari ng mga private company, ang central bank digital
currencies or CBDCs na nililikha ng mga pamahalaan ng iba't ibang bansa at ang mga private ledgers ng malalaking bangko. Ang problema sa tatlong ito ay hindi po sila direktang nag-uusap o walang natural interoperability sa pagitan nila. Dito po papasok ang halaga ng isang neutral asset. Sa XRP ay idinisenyo para maging liquidity network na maglilipat po ng halaga mula sa isang CBDC patungo sa isang stablecoin sa loob lamang ng ilang segundo nang walang pinapanigang bansa o bangko. Habang lumalawak po ang ecosystem ng mga digital assets, ang pangangailangan para sa interoperability ay magiging isang absolute necessity. At si XRP ang may pinakahandang infrastructure para dito. Ayan, sa kabila ng lahat ng mga nakakalitong teorya at political drama na ito, may isang mahalagang aral na dapat po nating tandaan bilang mga market observers. Ang mga balitang politikal na tulad ng nominasyon ni Jake Clayton ay lumilikha po ng ingay. Ngunit ang tunay na pundasyon ay nananatili po sa utility ng technology at sa galaw ng malalaking pondo o ang tinatawag po nating smart money. Ang smart money ay hindi nagpapadala sa takot o sa hype. Sila ay nagmamasid at kumikilos batay po sa pangmatagalang plano. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay kung susuriin po natin ang takbo ng mga pangyayari ngayong taong 2026, makikita natin na ang mga piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang pagbabalik ng mga opisyal na may malalim na background sa finance at regulation sa ilalim ng bagong administrasyon ay nagpapakita na ang gobyerno ay naghahanda para sa isang mas malaking pagbabago sa sistema ng pera. Ang pananaw po ng analyst na nagsabing ang Ripple ay dumaan sa isang kalkuladong proseso ay nagbibigay ng isang logical na paliwanag kung bakit nananatiling matatag ang kumpanya sa kabila ng 4 na taong pakikipaglaban sa korte. Kaya bilang mga observers, ang pinakamalaking pagkakamali na maaari nating gawin ay ang magmadali o magpadala sa emosyon sa tuwing may lumalabas na balita mula sa Washington. Ang pagbuo ng isang bagong global financial system ay hindi nangyayari sa loob lamang ng isang gabi. Ito ay nangangailangan po ng oras, tamang regulasyon at proteksyon para sa mga institution. Ang teorya na pinabagal muna sa XRP ay may mabigat po na katuturan kung iisipin mo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang clear na regulatory framework bago ang malawakang paggamit. Kaya ang masasabi ko po sa ganitong sitwasyon ay manatiling nakatutok sa mga totoong development tulad po ng mga partnership ng mga bangko, ang development ng ledger at ang mga opisyal na pulisiya ng pamahalaan. Ayan, sa kabuuan, ang nomination ni dating SEC Chairman Jake Clayton bilang Director of National Intelligence sa ilalim ni President Donald Trump ay hindi lang isang simpleng appointment sa gobyerno. Para sa XRP Army, ito ay isang malakas na hudyat na ang mga koneksyon sa pagitan ng nakaraang legal battle at ng kasalukuyang administrasyon ay mas malalim kaysa sa ating nakikita sa ibabaw. Ang timeline mula taong 2020 hanggang ngayong taong 2026 ay nagpapakita po ng isang pattern na mahirap baliwalain. Kung paniniwalaan natin ang pananaw ng mga analyst, sa XRP ay matagumpay na nakalagpas sa pinakamahirap na yugto ng kanyang kasaysayan. Ang vetting process na nagbigay dito ng kakaibang katayuan sa buong crypto space. Sa pag-usbong ng mga CBDCs at stablecoins, ang posisyon nito bilang isang neutral bridge ay lalong nagiging malinaw at mahalaga para sa global economy. Kaya manatili po tayong kalmado, patuloy na mag-aral, huwag pong kalimutang gamitin ang tamang impormasyon sa paggabay ng inyong mga desisyon. Ang mundo ng cryptocurrency ay patuloy po na nagbabago at ang mga nakakaunawa sa malaking larawan ang siyang mananatiling matatag.
At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring sunod na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.